Breaking news, nakakagulat na balita mga kababayan. Pangulong Bongbong Marcos, viral matapos mapasugod sa Mindanao para sa isang mabigat na misyon. Grabe pala ang ginawa dito ni BBBM. Isipin niyo mga kababayan, mismong si National Defense Secretary Gibo Teodoro, SILG Benhur Abalos at iba pang mga matataas na opisyal ang gobyerno para sa isang mahalagang misyon. Para saan kaya ang pakay ng Pangulo dito? Hindi na talaga ito malilihim pa dahil kalat na ito ngayong araw sa social media. Kaya naman mga kababayan, huwag na natin itong palampasin pa. Samahan niyo ko at sabay-sabay nating alamin ang mga maiinit na balita sa araw na ito. Ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kahapon ang pamimigay ng 60 milyon na tulong pinansyal at iba't ibang serbisyo ng gobyerno sa mga magsasaka at mangingisda na apektado ng El Nino phenomenon sa Zamboanga Peninsula. Ang tanggapan ng Pangulo ay nagpaabot ng 10 milyon pesos na tulong sa pamahalaang lungsod ng Zamboanga, 14.260 milyon pesos sa Zamboanga del Norte, 14.350 milyon pesos sa Zamboanga del Sur at 20.30 milyon pesos naman sa Zamboanga Sibugay. Gayon din, tig 10 benepisyaryo mula sa Zamboanga City, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte at Zamboanga Sibugay ang nakatanggap ng tig 10,000 pesos na binigay sa bawat magsasaka at mangingisda. Ang tulong na ito ay galing naman sa Social Welfare and Development or DSWD. Hindi lang yan mga kababayan dahil nagpaabot din ng 5 kilong bigas ang Office of the House Speaker Martin Romualdez sa lahat ng ipapatupad din ng DSWD ang Cash for Work program nito sa Zamboanga del Norte at Zamboanga Sibugay na magbibigay ng 21,950,000 cash benefits. Bilang karagdagan, ang bagong Pilipinas Servicio Fair ay ilulunsad sa Zamboanga City sa May 10 to 11, 2024. Gayon din, 49 agencies ng pambansang pamahalaan ang mag-aalok ng mahigit 405 na iba't ibang uri ng serbisyo sa humigit kumulang 107,000 beneficiaries. Kasabay nito, 456 milyon pesos naman na halaga ng mga programa at serbisyo ang ibibigay sa mga beneficiaries na may 178 milyon na ibibigay na cash. Magsasagawa rin dito ang DSWD ng citywide payout na umabot ng 145 milyon pesos sa mahigit 56 individual na beneficiaries ng assistance to individual in crisis situations. Kabilang sa iba pang mga aktibidad ng buong probinsya ang Love for All Services, scholarship programs ng TESDA at Communication on Higher Education o CHED at livelihood assistance para sa iba't ibang sektor. Sa ngayon ay namahagi na ang gobyerno sa iba't ibang tulong sa mga komunidad na apektado ng 2 munisipalidad at 1 lungsod sa 67 municipalities at 5 lungsod sa Zamboanga Peninsula ang isinailalim sa state of calamity dahil na rin sa malaking pinsalang natamo dahil sa may kabubuang 66,878 families or 334,391 na katao sa 165 sa 1,904 na barangay ang naapektuhan noong May 7 ngayong taon ng El Nino phenomenon. Ibinigay ng walang patumpik-tumpik ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 80.9 million pesos na tseke mula sa Office of the President para sa Camp Navarro General Hospital sa Zamboanga City. Ibinigay ng Pangulo ang donasyon sa kanyang pag-inspeksyon sa bagong itinayong gusali ng Western Mindanao Command Medical City kahapon. Ang 80.9 million pesos donation ng Pangulo ay gagamitin para sa pagbili ng mga kagamitan para sa operating room, diagnostics, ward, physical therapy at iba pang kagamitan sa hospital. Isang 50 to 100 bed capacity na infirmary level na hospital ang Camp Navarro General Hospital na nagbibigay ng serbisyo sa mga sundalo, dependent at mga otorisadong sibilyan na nangangailangan ng serbisyong medikal, surgical at pediatric sa lugar ng operasyon sa West Mincom. Ang kamakailang natapos na gusali ng Camp Navarro General Hospital ay magsisilbing pasilidad ng Role 3 upang magbigay ng kritikal na serbisyong medikal at suporta para sa parehong militar at sibilyan sa ilalim ng jurisdiction ng West Mincom. Kaya pinagsasama-sama po natin ang kakayahan ng local government, pinagsasama-sama natin ang kakayahan ng ating mga legislator, mga congressman, Kasama na rin dyan ang, siyempre, ang galing ng ating mga iba't ibang kalihim ng departamento upang
mabuo ang mga proyekto, ang mga programa na aming dadalhin para sa taong bayan. Nandito po ako upang personal na masigurong makarating ang mga tulong ng gobyerno sa mga kababayan natin na nangangailangan, lalong-lalo na ngayon na panahon ng krisis. Kasama ko rin ang ilan sa mga kawani. Ito nga, ang ating mga department secretaries. Kaming lahat ay patuloy na nakikipag-ugnayan at nagsasanib puwersa sa kagustuhang mapawi ang iniinda ninyong hirap dulot ng matinding tagtuyot. Base po sa pinakahuling datos na ibinahagi sa atin, umabot na po sa 3.6 milyong katao ang lubhang naapektuhan ng kanilang kabuhayan dulot ng El Nino. Pinatayang aabot na rin sa 5.9 bilyong piso ang halagang nasayang, nawala o hindi kinita ng ating mga magsasaka at mangingisda. Dito naman sa Zamboanga Peninsula, lampas 3,000 hektarya at labis pa na naapektuhan dahil sa matinding init na ating nararamdaman ngayon. Talaga naman pong nakakapanghinayang ito. At kaya naman, kailangan natin ang agarang aksyon. Lalo na po, ang agrikultura, ang pangunahing pangkabuhayan ng ating mga minamahal na mga Sambanggenyo. Minabuti namin na makapaghatid ng sari-saring tulong at suporta sa inyo dahil isa kayo sa pinakamalubhang na apektuhan ng El Nino. Mula kong ipinapabot na ginagawa po ng inyong pamahalaan ang lahat ng aming makakaya upang maibsan ang matinding pinsala na dinala dito sa Pilipinas ng El Nino. Hangad po namin na mabigyan kayong lahat ng maayos na buhay, kaya naman po ay nagsisikap kami na bigyan ng pansin ang pangangailangan ng bawat probinsya at bayan sa buong bansa. Ang DSWD po ay nandito ngayon patuloy na handang magbigay tulong sa ating mga kababayan. Ang DA naman, ang Department of Agriculture naman ay patuloy na nagmamonitor at nag-aaral ng mga strategiya at plano patungkol sa cloud seeding operation, sa mga irrigation system at sa paggawa ng climate resilient infrastructure na project. Ang ating DOH din po ay nandito upang agapan ang mga sakit na kadalasang lumalabas sa panahon ng tag-init. Nagsasagawa rin sila ng mga hakbang upang siguraduhin ligtas at malinis ang supply ng tubig dito at para sugpuin ang anumang sakit na dulot ng mainit na panahon. Nais ko rin pong paalalahanin ang lahat ng mga pangangalagaan natin ang ating kalusugan. Kasama din po natin ang ating House Speaker bukas yata dadating. Darating din po ang ating House Speaker na maghahatid din ng tulong sa pamamagitan ng bagong Pilipinas Servisyo Fair at ang tanggapang ng unang ginang na kaninang umaga ang First Lady, ang aking hindi ko alam ano tawag, sa Ilocano tawag ay kapisit puso. Ang First Lady, si Lisa, ay nandito kaninang umaga upang maghatid ng yung tinatawag na program niya na Love for All dito sa Zamboanga City. Ito po, Love for All, ibig sabihin laboratorio po, ay dinalagay sa isang malaking bus. At doon po, pwede na magpa-x-ray, doon po pwede magpatingin. Meron mga basta't lahat ng pangangailangan tungkol sa healthcare, ay yan ang binubuksan ng ating First Lady. Ang tanggapan naman ng Pangulo at ang DSWD ay naririto ngayon upang maghatid ng kaunting tulong. Halagang 10,000 piso na para naitalang magsasaka, mangingisda at ilang pamilyang nasa lanta ng tagtuyot. Kita niyo naman po, halos buong puwersa ng pamahalaan ang humaharap sa inyo ngayon dito. Para sa akin kasi, hindi sapat
na mabasa ko lang ang mga ulat na mga suliranin ng inyong mga hinaharap. Hindi lang dapat umasa sa mga report ng mga serbisyo at ayuda na dumadating sa inyo. Kailangan personal kong makita at marinig ang inyong mga hinaing at makita ng aking sariling mata ang kalagayan ng ating mga kababayan. Mga kababayan, ang mundo po ay naghaharap sa matinding pagsubok dulot sa tinatawag na climate change, pagbabago po ng panahon. Extreme weather ang nararanasan natin. Matinding init ngayon. At sa mga susunod na buwan naman, ay asahan natin ay matindi naman na pag-ulan. Kaya naman po, nananawagan ako sa lokal na pamahalaan ng Zamboanga at sa mga karatig bayan na ng buong rehiyon. Maging handa po kayo sa lahat ng oras. Alamin natin ang pangangailangan ng ating mga nasasakupan at gumawa tayo ng mga programa na tiyak na makakatulong sa ating mga kababayan. Ang pambansang pamahalaan, the national government, sa tulong ng lokal na pamahalaan, ay agarang tutulong at sa lahat ng mga naapektado ng El Nino. Kaya naman, hinihimok po namin ang lahat ng apektado ng matinding tagtuyot na makipag-ugnayan sa inyong mga lokal na pamahalaan upang malaman at matugunan ang inyong mga pangailangan at inyong mga hinaharap na problema. Ngayon, ang panahon na kailangan natin magkapit-bisig at magtulungan. Sa ating pagkakaisa, tiyak na matutupad natin ang ating mga mithiin sa ilalim ng bagong Pilipinas kung saan ang bawat pamilyang Pilipino ay ligtas, produktibo at masaganang mamumuhay. Makakaasa po kayo na ang inyong pamahalaan ay walang humpay na magtatrabaho upang palaguin ang ating ekonomiya para makamtan natin ang isang masaganang buhay para sa bawat Pilipino. Magsilbing patunay nawa ang pagdalaw ko rito sa inyo na hindi napapabayaan ng pamahalaan. Kakampi po ninyo kami sa bawat laban at kaakibat sa bawat paghakbang tungo sa mas magandang bukas. Maraming salamat muli sa inyong napakainit na salubong na binigay sa akin ngayong hapon at asahan po ninyo na ang inyong national government, lahat ng ahensya ng gobyerno, lahat po ng ating mga congressman, lahat po ng ating mga local government officials ay nagkakaisa upang tulungan at tiyakin na kayo yung mga napinsala ay mabigyan ng tulong at tiyakin na patuloy tayo sa mas magandang bukas para sa bawat Pilipino. Maraming salamat po at magandang hapon po sa inyo lahat.